God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang Panginoong Diyos. Iniringin ng isang Diyos natin. Kahit paman sa limong panginain, natatangi ang pinagpipitagan natin. Sa sari-saring awit, awit ang tuwiran ng may isang langit. Thank you, Lord. Hallelujah. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos. Sa isang Diyos sumasamba, halina sa banal na tahanan. May isang dalawin at sa Diyos natin. May isang umiitin, si Kristo'y purihin. Purihin po ang ating Panginoong Jesus. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Isang bisig, isang libig sa bawat panahon. Kay Jesus na tayo'y kahit saan mamagsala, kahit saan ang lumabas. Thank you, Lord. Hallelujah. Sumatin po ang dakilang Diyos. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos. Good evening po sa bawat isa. Isang bibig sa isang Panginoon, isang bisig, isang libig sa bawat panahon. Kay Jesus na tayo'y Praise the Lord. kahit saan pamagsala, kahit saan ang lumabas. Kay Jesus mapag-isa tayo lahat. Thank you, Lord. Isang maulang gabi po sa bawat isa sa atin. Ang lakas po ng ulan, pero gayon pa man po, tuloy pa rin po ang atin pong pagpapahayag ng salita ng Diyos dahil hindi natin po pwedeng kalimutan ang Panginoong Ama, lalong-lalo na ang kanyang mga aral na patuloy po nating hinihimay-himay at atin pong pinapahayag ng buong katotohanan para ang ating mga kapatid po ay maging handa, lalong-lalo na ang mga kabataan na nasa ilalim po ng aking pagtuturo ngayon. Very intensive ang ginagawa naming mga pag-aaral po, lalong-lalo na sa mga talakayan tungkol po sa Biblia. Kasi gusto ko po na i-train ang ating mga kabataan na maging katulad po ni Timoteo at sila po ay hindi basta-basta pong matatangay ng alon po ng ibang pananampalataya. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kapatid. Isa pong maulan, napakalakas ng ulan po rito. At nagbibiruan nga na naman po na baka magsuspindi ng klase. Wag naman po sana kasi ang akin pong mga klase po ay nahuhuli na. Gayunpaman, nagpapasalamat tayo sa gabing ito. Pinapasalamatan natin si Joria Manuel. Maraming salamat po sa Diyos sa buhay ni Joria.
at ni Brother Greg Melendez, si kapatid na Demalyn Narce, si Samantha Dumagit, at saka si Hannah, na mga early birds natin yan. Papasalamat po tayo sa lahat ng mga magagandang aral na ihahatid po muli sa atin. Kanina po, patuloy kong pinag-aaralan yung pong ipipreach, although ito po'y nagawa ko na nung mga nakaraang araw. Ano? So, para handang-handa at talaga pong maipahayag natin ang buong katotohanan. Binabati ko rin po, nakatune in po sa atin ang pamunuan po ng Marbal sa ilalim po ni Pastor Jerry Ballesteros. Magandang gabi po sa inyo, Pastor Jerry. At gayon din naman po si kapatid po na Cathy Quezon, na sila po ang nag-host, no? Yun pong Cornerstone Community Church. Si Teacher Bell po, na yan po talagang alam na alam po ni ni Brian, ano, dahil kanya pong biyenan po, no? At magandang gabi po sa buong Santo Domingo family. At napakaganda po ng tinalakay po sa Marbal kasama lahat ng mga senior pastors, ano, tungkol po sa katarungan. Kaya ako po'y nagpapasalamat, no, sa biyaya at habag ng Panginoong Diyos. Ako po'y pabalik-balik dyan sa Marikina ho. Buti na lamang po at may wisdom na binigay po si Lord. Ako po ay katulad po kanina, pag-uwi po hindi na po ako makasakay ng jeep, pero nakapag-download ho ako ng isang application na mas mura. Yung InDrive, no? So meron po akong 3 pwedeng pagpilian kung mahirap po talaga. Yung pinakamura ho, yan, meron pong Grab, may Joyride, at saka meron pong InDrive na talaga naman pong nagpapasalamat po tayo dahil talagang hindi hinahayaan ng Lord na maantala po ang ganitong mga gawain. At binabati po natin ano po ang kabuuan po ng Marbal, si Judge Pineda po na naghatid ng napaka magandang mensahe po patungkol po sa katarungan. At marami po pala tayong mga hukom na mga born again. Isa na po si Judge kagabi. At nagpapasalamat tayo dahil tayo po ay natuto ng marami at ang mga natutunan natin ibabahagi din natin sa atin pong mga kapatiran. Kaya pinasasalamatan po natin ang Diyos sa isa na naman pong napakagandang gabi. At meron tayong mahalagang pag-aaralan po. Di ba ho, ng mga nakaraang serye natin, pinag-aralan natin kung ano ang kasalanan, kung paano natin wawaksiin po ang mga kasamaan, ano po yung mga bagay na kinamumuhian ng Diyos at yung mga bagay na kinalulugdan niya. Tinignan natin ang mga mabibigat na pagkakasala po na nagawa ni Haring Saul. At ngayong gabi naman po, hindi lang ho lalaki, tignan naman natin sa mga kababaihan po. Ano naman po yung kasamaang nagawa po ni Jezebel. Ayan. So maging aware tayo, yung pong pinag-aaralan natin, 7 bagay na ayaw ng Diyos. Ito na nga ho, naghahayag ang Panginoon ng mga ehemplo ng mga katauhan para makita natin ho, no, na ano talaga po yung pong mga itinuturo sa atin ng Biblia. Hindi lamang po nagtuturo ng katwiran, kung hindi ano rin po yung dapat iwasan para hindi natin makuha po yung matinding galit ng Diyos. Kaya muli po tayo po ay bumabati sa lahat ng ating mga kapatid. Si kapatid na Dani, magandang gabi po. I hope po okay po kayo dyan sa inyo pong subdivision, kapatid na Dani, ano ho. At gayon din naman po, nagpapasalamat po tayo na sana po ay hindi ho masyadong malakas ang ulan po dyan po sa Marikina. At kaya nga po tayo nagpapasalamat din na nakarating po tayo ng maayos po. At ako po'y nagkaroon ng bagong ID. Ayan o. At nagpapasalamat ako sa bagong bigay po na ID sa akin ng UST. Dahil luman-luma na po yung ating ID po. At ngayon po, after po ng 7 taon ng ating panunungkulan, ay binigyan tayo ng panibagong napakagandang ID. Blessing po sa Panginoon kasi nandito na po lahat. Nandito po yung amin pong hospitalization, naririto na rin po yung aming identification, naririto na rin po yung mga loading namin, at saka yung access key po ito sa pagpasok po sa iba't ibang lugar po sa UST, lalong-lalo na restricted sa mga academic officials at mga administrators po. Kaya tayo po'y bumabati, maganda ang topic natin ngayon at ihanda natin ang ating kalooban, lalo na po ay
pumili tayo ng isang babae po na katauhan sa Biblia na talagang nakuha niya po yung galit ng Diyos. Na sana po wag nating makukuha po yung mga galit ng Diyos. Kaya masigasig po ang aking vision para po sa Peace of Harvest Christian Ministry. Sinimulan po natin na i-train ang atin pong mga elders kasi ang plano po ng Diyos at lalo na po ang nakikita ko pong direction sa atin, palawakin natin po ang mga assistant pastors. Dagdagan natin po ang mga assistant pastors sa church po. Yan po, katulad nila Brother Greg, kinakausap ko po sila, katulad nila Brother Boy po, na hindi naman po ako magkaroon ng problema, na hindi naman po masasabi natin na ako po ay palaging present ho. Pwede pong magkaroon ng pagkakataon, maplatan po ako ng gulong, o kaya magkaroon po ako ng aberya, aksidente, o kaya ho matinding trapiko dahil Quezon City pa po ako. So may tatayo po, may tatayo. It's either si Brother Greg ho, o kaya si Brother na, hindi na ako problema. Okay, kahit na wala pong hahalili sa akin, may mga elders po na pwedeng humalili, lalong-lalo na sa mga unexpected na mangyayari. Kaya po, ibinigay sa akin ang vision ng Panginoon Diyos, i-train po ang mga elders natin. Actually, hindi ho masama magturo po ang babae, lalong-lalo na kung ito po ay sa purpose po ng emergency lang o dahil po halimbawa naplatan po o nagkaroon ng problema ang senior pastor po, pwede po. So gaya ng ginagawa po ni Pastor Noli dati ho, lumawak po ang mga katuwang ko o mga assistant ko, umabot po kami ng 5 dati, naalala ko po yung mga iba pa nating mga kasamahan po para wala tayong problema kung sakali mang magkaroon ng aberya. May hahalili po sa akin, at may papalit po sa akin kasi hindi naman tayo makakaasa po palagi ng may papalit po sa akin. Kaya in-instruct ko na rin po si Brother Greg. Maghahanda po lahat ng mga elders ng isa pong preaching na kung sakaling mawala po ako, may hahalili na lalo na po kung wala naman din po akong kapalit. Kaya magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid. Binabati din natin si kapatid na Andrew sa kanyang kaarawan. Happy birthday, Brother Andrew, at sa lahat po na hindi ko man po matandaan po yung ibang may mga birthday. Pinapaabot ko rin po sa inyo ang pagbati ko po. Pasensya kung di ko mabanggit isa-isa ho. Ang naaalala ko lang si Brother Andrew sa kanyang kaarawan. At ako'y nagpapasalamat po sa lahat ng mga kapatid natin sa abroad. Lalong-lalo na ang mga kapatid po natin sa Florida. Napakabuti po ng Diyos dahil ang ating mga kapatid po dyan tumutulong po, lalo na si Ate Lina, ang buong Cross family po. Panalangin ko po ang patuloy na pagpapala ng Diyos sa Care Force po. Gabi-gabi pinapanalangin ko. Lalo na ang kalusugan niyo po, Ate Lina. Salamat sa Diyos sa buhay po ninyo, sa pagtulong po sa pagbo-broadcast po natin ngayong gabi po at sa lahat po ng mga gawain sa church. Kahit po hindi natin nakakasama si Ate Lina, malaking tulong po. Maraming salamat din po sa atin pong mga kapatid na nandiyan po sa Ohio, sila Cheryl po, kamusta po kayo? Ang atin pong mga pinsan at ang mga pamangkin kong maliliit po, nandyan po sa Texas, ang buong Esquejo family. At yung auntie ko po, siya na lang po ang natitira sa mga magkakapatid na Resos po, si Auntie Feli. Kamusta mo? Ay, si Auntie Meli po. Kamusta po, Auntie Meli? At palagi po kayong nasa panalangin namin. Ang mga kapatid ko po na akin pong pinagpapasalamat din po at nakikinig din po sa Canada. Andiyan po ang Sons family. Ayan. Si Nico ba yata may birthday? Magandang gabi po sa inyo. Si Eunice. Ayan. Yung baby po nila, ang Ramos family, ang Hiron family. Good evening po sa inyo dyan po sa Canada. At gayon din naman po, paalis na rin po yata sila Pastor Ber La Peña. Ayun po, nakasama ko yung dating presidente po ng Marbal. At si Pastor Ber La Peña po ay immigrant na po pala sa Canada. Salamat sa mga kuha po ng picture sa Marbal at ako'y nagpapasalamat po at muli po tayong nagkausap, Pastor Ber at saka si Ma'am Lorna po, ang kanya pong butihing asawa. Magandang gabi rin po sa ating mga tagapakinig dyan po sa London, ang buong Gutierrez family. Kamusta na po kayo? Kamusta na rin po si Jojo Bilog na sana ay makipag-ugnayan din sa atin dahil pinapanalangin ka namin gabi-gabi. Magandang gabi rin po sa ating mga kababayan at mga kapatiran. Si Sister Aster dyan po sa
Middle East. Kasama po si Ivan. Kamusta na po kayo? Pinaparating ko rin po ang pagbati po sa atin pong mga kapatid dyan. Sila Brother Rainuel, kamusta na? At saka si Paulo. Minsan po nakakasama rin si Paulo sa prayer natin sa gabi. At ang kanya pong sister wife. Kasama din naman po ang kanilang baby. Kamusta na, Paulo? No? At pagpalain po kay nila Kisha Amara at nila Sister Shed. Kamusta din naman po sa Japan, si Midori at gayon din naman si William at saka po si Lizette. Magandang gabi sa inyo dyan. Advance yata kayo ng 1 hour. Kamusta na po kayo? At panalangin namin sa magandang kalusugan po kayo. Sa lahat ng mga kababayan natin, nakikinig ang sister wife ko ngayon. Special mention sa aking butihing asawa at ang buong law firm nila ngayon. Nakatune in po ang Bacani and Di Mapilis Law Firm. Kamusta kayo mami dyan? Ingat po. At gayon din naman po ang atin pong mga kamag-anak dyan po sa Marikina, si Kuya Boyet, si Ate Lenny, ang aking mga pamangkin po, si Rodney at saka si Micah, si Ate Lisa po sa Maria Cristina Subdivision sa Concepcion po. Kamusta kayo lahat dyan? At lalo tigit po ang ating mga kababayan nandyan po sa Puray Christian Church. Magandang gabi po at patuloy kayong pagpalain dyan sa mga sigasig ng mga pangangaral po kay Pastor Elmer. At gayon din naman po kay Sister Leia, kasama po kayo sa panalangin. Nawa po yung mga aral na binibigay ko po sa inyo dyan as guidance sa buong Puray Christian Church ay panghawakan ninyo ang mga itinuturo sa atin ng ating dakilang Panginoon. Kamusta rin po ang ating mga kapatid po sa Cainta, mga kapatid po natin sa buong Marikina, hindi ko na isa-isahin na mga barangay po, no? Ang mga kapatid po natin sa San Mateo, ang mga kapatid po natin dyan po sa Montalban, at lalo tigit po ang mga kapitbahay namin dito, may mga born again po pala, at sila po ay naengganyo ring makinig po. Tapos, kamusta po, no? Umaabot tayo hanggang Bacoor, yan po kina Ate Linda ho, nakakapanood po sila. Kay Ate Linda po sa Bacoor, Cavite, magandang gabi po sa inyo. At sa lahat ng mga kapitbahayan, may mga born again po pala rito na naengganyo silang makinig po ngayong gabi na ito. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil muli pong nagkatagpo po tayo at maganda ang topic natin, ang kasamaan po ni Jezebel. Pinasasalamatan din natin ang lahat ng mga kapatid po. Hindi ko man mabanggit isa-isa, si Brother Greg and Sister Emmy. Ayan po, masigasig pong nagpe-pray para sa kanilang senior pastor. Pagpalain po kayo, Ate Emmy, si Sister Aster at saka si Francis. Sana Francis, hindi lang 30-day challenge ha. It's going to be a way of life na hindi lang 30 days after which tapos na. Ang pag-aaral natin at ang pagiging masigasig natin, it's for eternity. Walang katapusan po yan. Kaya magandang gabi sa ating mga kabataan. Si Crisel, maraming salamat sa abiso po, no, na nagkuha po kasi kami ng grocery po para sa senior citizen, sinamahan ko father ko, pero September pa raw makukuha. Maraming salamat kay Lord sa buhay mo. Kay Sister Irma at kay Sister Odi, excited na kagad ako sa panalanginan natin bukas. Yan po yung mga kapatid po natin. Maagang-maaga pa lang, mga 4 o'clock po, nagtutunugan na kagad ang atin pong messenger. Pagkita ko si Sister Irma, Sister Odi na uuna. Tsaka buong Bautista family, Nanay Soli, lalo na si Hana. Ngayon ko nakita din si Hana. Magandang gabi po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ang lahat-lahat po ng mga taga-Puray po, kamusta po kayo dyan? Pag nandyan po si Demalin, nandyan din po ang atin pong mga kapatid na si Marlo. Kaya pagpalain po si Ate Bibi Mendoza. Magandang gabi po sa inyo. Pwede na rin yan si Ate Bibi. Pagka Ate Bibi po, ako po'y naplatan ng gulong, hindi po palagi po kasing pwede pong mangyari po maaberya. Ayoko pong mahinto po ang preaching po pag wala naman akong kahalili. Kaya pwede na rin si Sister Baby po. Kaya po lahat ng mga elders, ako po ay nakikiusap sa inyo. Maghanda lang po kayo. Hindi ko naman sinasabing mangyayari po yan, pero emergency cases lang po. Maghanda po kayo ng tigi-tigisang pwedeng preaching po. Para halimbawa lang ho, ako po ay nagkaroon ng aberya, naplatan ng gulong, tawagan ko si Brother Greg, Brother Greg, pwedeng ikaw po mag-preach ngayon, pwedeng papaikutin po natin sa lahat ng mga bagong magiging assistant pastors po ng church. Magandang gabi rin po kay Nanay Soli, pagpalain po ang mga buong Bautista family, lalong-lalo na sila, ito po sila Arlene at saka po si Angelica.
Magandang gabi kay Angelica. Nakakabili po ako sa kanya ng mga power bank na mura. Minsan nag-advertise si Angelica at maraming salamat. Napakagandang quality. Almost 3/4 ang bawas ng presyo. Kaya yan, ina-advertise natin po. Bumili po kayo kay Angelica ng mga produktong talaga naman pong minamind ko agad pag magaganda po. Ako po ay nagbabayad na sa kanya sa GCash at pinapalalamove ko sa bahay. Magandang gabi po kay Angelica at sa lahat po ng mga kapatiran. Lalong-lalo na sa atin pong Raduban family, Tilar Salvador, mamaya po babalikan natin ang iba pa nating kapatid. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Ayan. Lakas ng ulan no dito. Inihanda ko na ho yung akin pong isang tinatawag nating Wi-Fi connection at meron po yung battery. Kung sakaling makat po tayo, no ho, konting minuto lang naman ho siguro, babalik tayo on the air. At ako naman po ay may battery naman po tong laptop ko at meron naman po tayo kahit paano po, no, na kaunting ilaw po dito in case of emergency. Palagi po nating ilalagay sa puso natin yan. Pwedeng magkaroon ng emergency palagi po. Pwedeng magkaroon ng aberya. Pwedeng hindi matuloy po ang Bible studies o ang preaching po. Dapat naghahanda tayo. Dapat ipinagpapaalam din po natin. Ayan. So magandang gabi po sa lahat ng atin pong tagapakinig. Ngayon po, atin pong tatalakayin ang buhay po ni Reyna Jezebel. At karamihan po sa mga aral na ito matatagpuan natin sa unang hari at ikalawang hari. Kung napag-aralan po natin dati, ang buhay po ni Haring Saul sa unang Samuel, ikalawang Samuel. Ngayong gabi po, ang assignment po ninyo, medyo mahaba-haba nga lang yun, but if you are really so serious of learning the Word of God, ay simulan natin pong basahin ang 1st and 2nd Kings, ang una at ikalawang hari. Kaya mapagpalang gabi po sa lahat ng ating mga kapatiran. Tayo po ay tutungo sa ating pag-aaralan ngayon, pero ang pinakamahalaga bago natin simulan ay ang panalangin po na nanggagaling sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay humingi ng panalangin sa Diyos. Panginoon, i-lead niyo po kami sa pamagitan po ng mga mamumutawi sa aming bibig. Hindi po kami perpekto, marami kaming mga pagkakasala, marami po kami, Panginoong Diyos, na mga pagkakamali. Kaya ako po'y humihingi, Panginoong Diyos, ng gabay at patnubay po sa inyo, na sana po, Panginoong Ama, ay patuloy nyo pong pakahugasan po ang lahat ng aming naisip, mga nailagay sa puso, na lakaran na hindi tama, lahat ng mga kasalanan po na hindi po namin nakita o hindi po namin namalayan. Ikaw nawa po magbuhos po ng inyong banal na dugo sa aming buhay. Panginoon, bigyan nyo kami ng karunungan. Mahalaga po ang aral na ito kasi baka po malakaran namin kung ano po nalalakaran ng mga taong naging karumal-dumal sa inyong harapan. Kaya magsilbing aral po ang lahat ng mga pag-aaral at ang lahat ng mga paghihimay na ito ng Word of God para maging maayos po at maging matatag po kami sa mga susunod pong mga pagsubok sa aming buhay. Kaya pagpalain niyo po kami, wag niyo po kaming pababayaan. Amin pong hinihiling na ikaw po ang magbigay sa amin ng tamang direksyon, gabay at patuloy po na kaliwanagan sa gabing ito. Muli, Ama, pahupain niyo po malakas na ulan at sana po ay wala pong maging aberya o brownout na mangyari. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aking pagsusumamot panalangin sa banal po na pangalan ni Jesucristo. Amen at amen. Muli po nagpapasalamat tayo. Ang ating pong tatalakayin ay may kinalaman po sa reynang si Jezebel. At siguro, doon po sa mga pag-aaral at preaching na ginawa natin, doon po sa 7 iglesia na atin pong natalakay na yan sa aklat ng pahayag, sa Revelations chapter 2, sa Revelations chapter 3 hanggang chapter 4 po. May isang church doon na kapuna-puna at kapansin-pansin, ang pangalan niya ay Tiatira. Yung iglesia ho ng Tiatira po, ito po ay may pag-ibig sa puso niya, ito po ay masigasig, ito po ay may kalakasan, nagmumula sa Panginoon. Pero ang sabi po ng Panginoong Diyos, may isa akong bagay na nakita sa inyo. Sila po ay sumusunod doon po sa espiritu ni Jezebel. At ito po ay nag-aatang sa kanila na sumamba sa Diyos-Diyosan at kumain po ng mga pagkain na inihain po sa Diyos-Diyosan. Kaya nga po, aalamin natin, sino ba itong Jezebel na ito?
At ano po yung espiritu ng Jezebel na po pwede po na makita natin sa iba't ibang mga churches po ngayon. Makita natin po na ito po ay patuloy na humawak po sa mga liderato o sa lahat po ng mga maaaring may mga katungkulan po sa church na kinakailangan aware po tayo. Kasi ito po ay nagtataglay ng isang demonic spirit. Ito po ay nagtataglay ng isa pong masamang espiritu na maaari pong makagawa po ng hindi maganda lalo na sa loob po ng isang church. Kaya sa atin pong pag-aaralan na ito, kasamaan ni Jezebel, simulan po natin, gaya ng sinasabi ko po, doon po sa puna ng Diyos, sa iglesia ng Tiatira, doon po sa pahayag. Wala pa ho ito sa unang hari at ikalawang hari, no? Pero may ganitong pahayag po ang ating Panginoon dito po sa Book of Revelations, chapter 2, verse 20. Ang sabi po ng aklat ng pahayag 2:20, ngunit ito ang ayaw ko sa iyo. Ito po ay pumapatungkol doon po sa iglesia ng Tiatira. Andyan po yung iglesia ng Philadelphia, ng Smyrna, yung mga magaganda at mabubuting iglesia. Nandun din naman po yung mga may kasamaang taglay. Isa na ho dyan yung iglesia ng Tiatira. Kaya sabi ng Revelations chapter 2 verse 20, ngunit ito ang ayaw ko sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta, na turuan at linlangin ang aking mga lingkod. Ano pong tinuturo nitong babae po na ito na nagpapanggap na propeta? Tinuturuan niya po na makiapid at kumain ng pagkaing inihandog po sa Diyos-Diyosan. So, bad spirit po ito, bad leadership po ito. Kasi tinuturuan niya po ang mga taga-Israelita, ang mga Israelita, no? Sabi po ng Deuteronomy chapter 6 verse 4, "Hear, O Israel, the Lord your God is one God." Kaya po ang buong Israel po naniniwala na iisa ang Diyos at ito po ay si Yahweh o ang Diyos Ama nating nasa langit. Pero ito pong reyna na ito nung nakapasok po siya at naging asawa po siya ni Haring Ahab, no? Doon po sa Jerusalem, sa Israel, sumama yung Israel dahil po sa impluwensya ng reyna na ito. At gaya ng ipinakita natin kanina, doon po sa talata po ng aklat ng pahayag, minsan po may mga espiritu o mga masasamang espiritu po nakakapasok sa isang church. At ito po yung mga tinatawag nating mga controlling spirits. Yan po yung mga tinatawag natin na mga nagtuturo po ng hindi tama, lalong-lalo na sa mga kapasturan o kaya ho'y kumokontrol. Kaya maganda po, maaari pong masaktan yung puso natin, maaaring may mahalukay tayo ng hindi maganda po, na naging alaala po natin sa church natin. Pero ako po'y naniniwala na kung tayo po ay nagsasabi ng totoo, magsasama po tayo ng maluwat. At lalo po nating mapapaayos ang ugnayan natin sa isa't isa kung nakaangkla tayo po sa mga salita po ng Diyos. Kaya uulitin ko po, ang paanyaya po kung sino po itong espiritu na ito, sabi po sa pahayag 2:20, ngunit ito ang ayaw ko sa iyo sa iglesia ng Tiatira. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta, na turuan at linlangin ang aking mga lingkod upang sila ay makiapid at kumain ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Ayan. Ang ginagawa niya po, dinideceive, nililinlang niya po na sila po ay sumunod sa Diyos-Diyosan at kumain ng mga pagkain na inihain po sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ano-ano po ang mga kasalanang ito? Alam niyo po, ulitin ko po, si Jezebel po ay isang prinsesa na taga Phoenicia po. Ang Phoenicia po ay isang bansa na hindi naniniwala kay Yahweh. Ang Diyos po ng mga taga Phoenicians, walang iba po, unang-una po si Baal at saka si Astera, no? Hindi po si Sister Astera, no? Astera ang pangalan po nung isa sa mga Diyos-Diyosan po nila. At yan po ay patuloy po na bahagi ng pagsamba po ng mga taga Phoenicia. Kaya po ang Israel, ang sabi nga ng Panginoon, huwag kayong makipamatok sa hindi nyo pananampalataya. Dumating po na nagkaroon ang Israel ng isang mahinang hari. At itong hari na ito, ang pangalan niya po ay si Haring Ahab, no? Siya po'y nahulog sa
pag-ibig po dito po sa prinsesa ng mga taga-Phoenicia na sumasamba po sa Diyos-Diyosan na nagngangalan pong Jezebel. Nung sila po'y naging isa, naging reyna po ng Israel si Jezebel, at dito po nagsimula ang mga kalbaryo ng Israel sapagkat ito po'y hindi mananampalataya. Ito pong Jezebel na to'y sumasamba kay Baal at kay Astera ho, at ito po'y nagtuturo na linlangin ang mga tunay po na mga mananampalataya ng Diyos at turuan sila na sumamba sa mga Diyos-Diyosan ho ng mga taga-Phoenicia at ipasailalim sila sa lahat ho ng uri ng karumihan at kasamaan. So may background na tayo, no? Siya po'y naging reyna ng Israel. Ang asawa niya po'y si Haring Ahab po. Pagka po gusto nyong lalong malaman ang background po, basahin ho natin ang unang hari, 16, unang hari, 17, 18, hanggang 31 hanggang 32. Sa ikalawang hari po, naroroon din po yan sa 9 at patuloy po. So, yung mga verses na yon magbibigay po sa atin ng sapat na karunungan po. Pero, ang magandang usisain natin, ano ba pastor yung nagawa po ni Reyna Jezebel? Kung si Haring Saul po ay naging palalo, no? Naging sinungaling, naging mamamatay tao, bakit naman ho galit na galit at kinamuhian po ng Diyos si Jezebel? Isang aral po ito na magtuturo po sa atin na wag nating gagayahin ang mga nagawa ni Haring Saul, wag nating gagayahin po o lalakaran ang lahat ng kasamaan po ni Jezebel. At ano-ano po yung mga kasamaan na yan? Isa-isahin ho natin. Nung siya po ay naging reyna, tinuruan ho ni Reyna Jezebel na sumamba po unang-una sa lahat ang hari. Ang hari po'y mahina, ang hari po'y nakikinig sa kanya, at ang lahat ng Israelita, alam niyo naman po, sabi nga ho ng kasabihan, pag ang hari po ang nagsabi, hindi pwedeng mabali. Kaya po, inutusan niya mismo ang hari ho na magpatupad ng batas upang sambahin po ang mga Diyos-Diyosan na nililok ng kamay ho ng mga taga-Phoenicia, nililok ho ng kamay po ng mga tao upang sambahin po si Baal at saka si Astera ho. Sabi po ng unang hari, ayan po, malinaw na malinaw, nakikita natin. Sabi po ng aklat ng unang hari, dito po sa 16 ng unang hari, sa 29 hanggang 31. Ayan. Sabi po ng 1 Kings chapter 16 verse 29 to 31. Nagsimulang maghari sa Israel si Ahab na anak ni Omri nung ika-38 taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Naalala niyo po nung pinag-aralan natin na nahati po ang kaharian po ng Israel sa dalawa, Israel, the northern kingdom, and then we have Judah and the southern kingdom. Lalong-lalo na nung naging masama po at si Solomon po'y tumaliwas, doon nawasak po yung kaharian niya at nahati sa dalawa. Si Jeroboam po at saka si Rehoboam. Ngayon, nagkaroon ng hari ang Israel na nagngangalang Ahab. At ito pong si Ahab na anak ni Omri, naghari po noong pong panahon naman po ni Haring Asa sa Huda. So, kaharian ng Israel, kaharian ho ng Huda. Sa Samaria siya nanirahan at naghari siya sa loob ng 22 taon. Higit sa lahat ng nauna sa kanya ang kasama ang ginawa niya sa paningin ni Yahweh. Condemnable po talaga. Talaga pong ang kasalanan na ginawa po nito pong si Ahab ay hindi mapapatawad ng Diyos. Bakit po? Hindi pa siya nasihang ipagpatuloy ang ginawa ni Jeroboam, pinakasalan din niya si Jezebel na anak ni Etbaal, hari ng Sidon, at mula noon ay naglingkod siya at sumamba po kay Baal. Kakilakilabot sapagkat kung tayo po'y nakakakilala na sa iisa at tunay na Diyos, dapat mga kapatid, tumalikod na po tayo sa pagsamba po ng Diyos-Diyosan. Kaya nga sa kanyang labis na pagmamahal, ang sabi ng Biblia, lahat ng labis po ay masama. Sa kanyang labis po na pagmamahal, ito pong si Haring Ahab po ay nakipag-isang dibdib po kay Jezebel na hindi naman po mananampalataya. Taga-Phoenicia po sila sa siyudad ho ng Sidon, sa kaharian ho ng Sidon. Siya po'y anak ni Etbaal. Kung makikita nyo kung ano pong pinaggagawa nito pong tatay ni Jezebel, pinagpapapatay niya ho ang kanyang mga kapatid. Makuha niya lang po ang trono po ng Sidon sa Phoenicia.
So masama po, nagko-conspire po at talagang masama po ang puso ng kanyang ama na namana po nito pong si Reyna Jezebel. Kaya nung siya po ay naging asawa na ni Haring Ahab po, ang unang iniutos niya po sa pamagitan ni Haring Ahab po, lahat ng mga Israelita po tatalikod na kay Yahweh. Kaya po galit na galit ang Diyos po sa kanila eh. Sila po, di ba ho, sabi noong Kawikaan sa 6:16 po, 7 bagay ang ayaw na ayaw ng Diyos eh. Unang-una ho yung kapalaluan. Eh hindi lang palalo itong reyna na ito dahil kinalaban niya po ang tunay na pagsamba po sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kung hindi, nagpasok sila ng panlilinlang. Sabi po kanina, no, nilinlang po nila ang mga tao ng Israel na sumamba sa Diyos-Diyosan. So may kasinungalingan po at nakikita natin, ipinasok po nila ngayon yung pong puso na matulin po sa paggawa po ng kasamaan at yung paa po na lumalakad kung nasaan ang katiwalian. So nawala po yung kabanalan ng Israel, kundi pinalitan nila ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, isang bagay po na talagang nagalit si Yahweh. Unang-una, nagpakita po si Ahab at saka si Reyna Jezebel po ng kapalaluan. Yung po si Jeroboam na tinularan po ni Haring Ahab, di ba si Jeroboam po na napag-aralan na natin sa atin pong mga Bible studies, nakikinig po lamang siya sa mga bagay na gusto niya. Pag masakit na po at nire-rebuke siya at dinidisiplina po siya ng kanyang mga propeta, pinapapatay niya. Ang gusto niya lang po ay mga propeta na nagsasang-ayon sa kanya. Kaya winasak din ng Diyos ang kaharian po ni Jeroboam. Kaya pansinin ninyong mabuti yung kasalanang nagawa niya. Hinayaan niya na ang hari po ay gumawa ng kautusan upang ang buong mga Israelita po ay sumamba kay Baal. Si Baal po yung sinasabi natin kanina, yung pong Diyos-Diyosan po na mga Phoenicians dun po sa kaharian ng Sidon. Yan po. So, pagtalikod kay Yahweh ang ginawa ng Israel dahil yung pinuno nila sinusunod nila eh. So nagpatupad ng batas, sino man ang hindi susunod o sasamba kay Baal, ipapapatay po ng reyna. So natakot yung mga Israelita, sabi nga natin kahit na tayo gipitin, hanggang kamatayan hanggang tumigis ang dugo natin hindi tayo hihiwalay kay Kristo. So yun po ang unang-unang kinamuhian na kasalanan po ng Diyos kay Jezebel, yung pagsamba ng Israel kay Baal. Pero hindi lang po yan mga kapatid. Meron pa talagang nakuha niya yung galit. Alam niyo po, gaya po ng sinasabi natin, sa 7 bagay po na ayaw ng Diyos, yung pong pumapatay ng walang kamuang-muang. So nung nakita po niya na may mga kumontra po dun sa kanilang pamamalakad na sumamba po kay Baal at kay Astera, doon po sa mga Diyos-Diyos ang pinaglilingkuran ng mga taga-Sidon. Ano po ang ginawa po ng mga Israelita na talagang tapat kay Yahweh? Hindi sila sumunod. May mga propetang totoo, kasama na po dyan si propeta Elias, si Elijah, na nung panahon na ito po, talagang kumokontra po kay Reyna Jezebel. Minsan kasi yung pangalang Jezebel na associate na natin doon po sa mga tinatawag nating mga sirena, pero ang tunay na ibig sabihin po ng salita na yan, lalong-lalo na doon po sa sinaunang salitang Phoenician po, ibig sabihin po, itinaas ni Baal. Bakit itinaas ni Baal? Kasi yung Diyos-Diyosan po nagbigay sa kanya ng kapangyarihan alam naman natin ang Diyos-Diyosan po ay espiritu po ng demonyo, espiritu po ng diablo. Kaya si Jezebel po ay nilulukuban ng masamang espiritu po. Nilulukuban po siya ng demonyo. Kaya yun po, ang galit ng Diyos bumubuhos sa kanya. Nakita niya may mga propeta po, daang-daang propeta po ang hindi sumunod sa pagsamba po dito po kay Baal at kay Astera. Alam niyo ang ginawa niya? So, hindi lang po niya nilinlang ang Israel at pinasamba sa Diyos-Diyosan. Ang sabi po, ikalawa, yung pagpatay niya sa mga propeta ng Diyos, daan-daan nung pinapatay niyan. Bakit? Hindi sila sumusunod doon po sa kanilang reyna. Ang sabi po ng unang hari 18:4, ng kasalukuyang ipinapapatay ni Jezebel ang mga propeta ni Yahweh. Ito po yung hindi sumunod sa kautusan ni Haring Ahab,
Nailigtas naman ni Obadias. Si Obadias po, tagapamahala ng kaharian po ng Israel. Pero hindi ho siya sang-ayon dito po kay Reyna Jezebel. Kaya ho, pasikreto, itinatago ho ni Obadias ang mga propeta ng Diyos at nakapagligtas po siya ng mahigit 100 po. Itinago niya ang mga ito sa isang yungib o isang kuweba, tigliliman po ang bawat pangkat at binigyan niya ng pagkain at ng tubig. Napakasama, ano ho? Biro nyo ho, minanipulate niya yung hari para po yung hari gagawa ng batas, hindi na po si Yahweh ang sasambahin. Ang sino mang sasamba kay Yahweh ay ipapapatay ng reyna. Ganun po kasama itong reyna na ito. Alam naman po natin maraming propeta po. Andiyan na si Obadias, andiyan po si propeta Elias o Elijah na hindi susunod at susunod dahil maniniwala po sila talaga sa tunay na Diyos. Pero para gipitin po ang mga propeta, ano po yung 7 bagay na ayaw ng Diyos ulit po sa Kawikaan 6:16. Sabi po ng ganun, patuloy ho hanggang 19, no? Yun pong unang-una kapalaluan, pangalawa kasinungalingan, ikatlo yung pumapatay ng walang kamuang-muang, yung wala hong nagawa, inosente. Itong mga propeta na to malapit po sa puso ng Diyos. Sila po'y sumasamba sa espiritu at katotohanan. Bakit nakuha ni Jezebel yung galit ng Diyos? Inubos niya mga propeta. Buti na lamang po, meron pong isang tagapamahala ang Israel na hindi sang-ayon kay Jezebel, kaya itinago niya yung mga ibang propeta at nailigtas po ni Obadias ang 100 po na propeta. Pero marami na pong napatay. Abot na po sa daan-daan ang pinapatay po ni Jezebel. Kaya kung mapapansin nyo, sabi ng unang hari 18:4, ng kasalukuyang ipinapapatay ni Jezebel ang mga propeta ni Yahweh, nailigtas naman ni Obadias ang mga 100 sa mga ito. Itinago niya ang mga ito sa isang yungib, tigliliman po ang bawat pangkat at binigyan niya ng pagkain at gayon din naman ng tubig. Ayan. At bilang patunay na talagang masamang-masama si Jezebel, sabi din naman po ng unang hari 18:13, ito ho, no, nagpapatunay maraming pinatay si Jezebel na mga tunay na lingkod ng Diyos. Hindi pa po ba ninyo nababalitaan na may 100 propeta ni Yahweh ang aking iniligtas? Nung sila po ay gustong patayin ni Jezebel, approximately ho, mga 400 propeta na patay niya. Gusto niya po umabot ng 500. Buti na lang po si Obadias po na nagsasalita dito sa unang hari 18:13, nailigtas niya pa yung 100. Itinago ko sila, sabi ni Obadias, sa isang yungib, tigliliman po bawat pangkat, at dinalan ko sila roon ng pagkain at ng tubig. Purihin po ang Diyos. Ano po yung nakikita natin ngayon mga kapatid, na isang bagay na matututunan natin. Unang-una maski po sa atin sa church, ang trabaho ko po bilang pastor, ituro po sa inyo yung buong katotohanan. Hindi po para ako po'y tingalain o ako po'y sambahin o ako po ay maging otoridad na hindi na kayo magtatanong po. Hindi ho ganon. Hindi ho natin i-dinidevelop na ang tao po ay umakap sa mga Diyos-Diyosan o mga tao na nagsisilbing parang mga Diyos-Diyosan. Kung nasa saan po ang Espiritu ng Diyos, naroroon ang kalayaan. Pero hindi ho binigyan ng kalayaan ni Jezebel. Pag hindi ho sumunod sa pagsamba ng Diyos-Diyosan na alam naman natin mali, ipapapatay ka. Pero may mga naninindigan. Marami hong naging martir. Marami po ang mga naging saints. Marami pong in-execute at patuloy po na kinitil ang kanilang buhay. Sapagkat ayaw nilang manindigan sa masama, gusto nilang sumamba sa tunay na Diyos. At doon po bumuhos ang galit ng Panginoon. Ulitin ko lang po, sabi po ng Kawikaan 6:16 hanggang 19, 7 bagay po na talagang kinamumuhian ni Yahweh. Unang-una, kapalaluan. Pangalawa po, maaari pong yung kasinungalingan, naka-itemize din po yon. Yun pong pagpatay ng walang kamuang-muang. Yung pong puso na gusto po niya na gumawa ng masama palagi. Ito katulad nito, pusong masama ho yan . Gusto niyang mag-inflict po ng kamatayan sa mga hindi susunod sa kanya. Yun pong paa na matulin sa paglakad po sa kasamaan. Ito po talagang matulin po siya sa lahat ho ng kahalayan, lahat ho ng mga kasamaan, at lalo tigit po yung saksing kasinungalingan. Mamaya makikita nyo may false testimony pa. At lalo tigit po ang sinasabi ng Biblia
nais nito po pag-away-awayin ang mga Israelita. Yung mga propeta po niya versus po yung mga propeta po dito po sa Israel na mga totoo. Ayan. So, ikatlong bagay po na talagang kinamuhian po, no, ng Diyos sa kanya. Hindi lang yung inutusan niyang sumamba ang Israel sa Diyos-Diyosan, hindi lamang po yung pagpatay po sa mga propeta ng Diyos, sinumpa niya po yung propetang pinakamalapit sa puso ng Diyos nung panahon na yon. Si Elias o si Elijah po. Ayan. Alam niyo po, no? Kinamuhian niya po itong si Elias. Alam niyo po kung bakit? Si Elias ho, hinamon po si Reyna Jezebel. Ang sabi po ni Propeta Elijah o ni Elias po, kung sakaling talagang totoo ang Diyos mong si Baal, magkita tayo at ang mga propeta mo doon po sa Mount Carmel. Kaya yung lahat po ng mga propeta po ni Baal at ni Astera, no? 250 po na mga propeta po ni Baal, 200 naman po sa propeta po ni Astera, dinala niya po sa Mount Carmel. Ayan po. At doon po pinakita po ng Diyos, kahit na si Propeta Elias lamang po'y mag-isa. Sabi po ni Propeta Elias, dahil sa kasama ang ginawa ng Israel, hindi po uulan ng 3.5 taon. Nagtawanan po yung mga propeta. But true to their words po, hindi ho umulan sa Israel ng 3.5 taon, gaya po ng panalangin po ni Elias. In fact, doon po sa Santiago 5:17, meron pong talata roon referring to sa ginawa ho ni Elias. Sabi po ng James chapter 5 verse 17, si Elias po ay katulad din nating tao na siya'y nanalangin ng mataimtim at hindi umulan sa Israel ng 3 taon at 6 na buwan. Ayan po ang sabi po, 3.5 years, 3 taon at 6 na buwan. Kaya alam nyo mga kapatid, pag hindi natin alam yung konteksto, bakit kaya sinabi na hindi umulan? Kasi nangyari po yon nung panahon po ni Ahab. Maganda po talaga, binabasa natin both the Old Testament and also the New Testament. Ayan, kaya tayo po'y nagpapasalamat po sa Diyos. At lalo tigit po, yung mga tinetrain ko po na mga kabataan, yan magiging mga masisigasig po yan. Yan po yung mga susunod na mga Elias natin, mga susunod na Timoteo natin. Hindi ako nagsasawa kung ituro sa mga kabataan natin, lalo na po sa mga elders natin. At ako po ay nagpapasalamat sa Diyos. Maraming na-bless po doon po sa glory to God sa pagpapahayag po ni Sister Lisa Palomar. Ayan. Bakit maraming na-bless? Hindi lang po sa kanya, si Sister Irma. Kung hindi pa po ako gumawa po ng muli pong pagba-Bible studies kada umaga, hindi ho lalabas yung mga galing na magturo po. Of course, nanggagaling sa Diyos yung galing. Nakadiscovery ako ngayon. Maski si Brother Boy pwedeng magturo. Maski si Brother Greg pwedeng magturo. Si Brother Vic. Kaya hindi na ako mamomroblema. Kahit maplatan po ako, hindi na po ako mamroblema. Anytime po, pwede hong may tumayo po sa pulpit. Basta lahat ng mga elders, gaya po ng paanyaya ko po sa inyo, maghanda lang po palagi ng isang preaching o isa pong bagay na pwede niyong ipahayag. Kung ako man po'y maplatan, maaksidente, may tatayo. Mahirap po. Kung wala naman akong kahalili, mahirap po yon. Pero ngayon, 5 po kahalili ko, pwede pong tumayo. May aksidente man o hindi magandang mangyayari. Kaya po, i-recap lang po natin, nagalit ang Diyos kay Reyna Jezebel kasi pinasamba niya po ang Israel sa mga Diyos-Diyosan. Pangalawa ho, pinagpapapatay niya po ang lahat po ng mga inosenteng propeta ni Yahweh. Pangatlo po, yung pinakapinuno ng propeta, sinumpa niya. Alam niyo po sa Bible, meron po diyan nilalagay ang Diyos, touch not my anointed ones. Hindi po ibig sabihin, hindi na ho natin questionin yung pastor pag mali ang aral. Pero ang tanong ho, lahat ng winika natin sa ating pastor, lahat ng sinabi po natin sa nangangaral at nilalagay ng Diyos sa pulpito po, paano po kung tama ho yung pinangangaral at pinipintasan natin? Doon po, galit na galit ang Diyos. Pwede po nating punahin kung mali aral, pero kung wala tayong makitang butas po sa aral at totoong puso po niya naghahatid po ng tama, ibig ko sabihin po, ito ho yung naging kasalanan ni Jezebel. Sinumpa niya po si Elias. Sabi po dito sa unang hari, 19:1-2. In the book of 1 Kings chapter 19 verse 1-2.
sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng sugo upang sabihin kay Elias. Sobrang galit ho ni Jezebel, lahat ho ng 450 na yon ng mga masasamang mga propeta po ni Baal at ni Astera ho, pinaulanan ng Diyos po ng apoy mula sa langit. Patay lahat ng mga masasamang propeta. Ang natira po sa Mount Carmel, walang iba kundi si Elias. Ang sabi ni Jezebel, patayin sana ako ng mga Diyos. Ito yung mga Diyos-Diyosan niya, tinatawagan niya, kinakurse niya po yung tunay na propeta. Patayin sana ako ng Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganituring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Pinatay po ng Diyos, hindi po si Elias ang pumatay, pinatay ng Diyos yung 400 at 400 po at 50 na mga propeta ho na bulaan sa pamagitan ng pagpapaulan ng apoy. Sabi ni Reyna Jezebel, imbis na matakot ho siya, bakit umulan po ng apoy sa langit, pinuksa lahat ng mga masasamang propeta ko? Sinumpa pa si Elias. Sinasabi ko sa mga Diyos, sa mga Diyos, mga Diyos-Diyosan ko, kung hindi ko magawa kung anong ginawa ni Elias sa mga propeta ko, pakasumpain nawa ko ng mga Diyos na ito. Biro mo, susumpain mo po si Elias na mamamatay siya, gaya ng pagpatay ng Diyos sa mga propeta. Si Elias ho, mahal na mahal ng Diyos po yan. Nung wala na siyang makain ho, ito po si Elias na ito, yung pinadadalan po ng mga uwak, pinadadalan po ng Diyos ng pagkain sa pamamagitan ng ibon. Ayaw ng Diyos yung magugutom po si Elias. Yun yung sinasabi po natin. Maaring may hinanaing ka sa pastor mo o kaya po sa pinuno ng church mo, pero hindi mo nakikita yung puso niya. Ang puso po niya ay punong-puno po ng pag-ibig. Ang puso niya ay nagdidisiplina sa mga nagkakamaling kapatid. Ang puso po niya nagtuturo. Ikaw po, nayayabangan ka pa dun sa pastor. Hindi ho mga kapatid. Uulitin ko po. Pag mali ho ang motibo ng pastor, ang Diyos po magtatanggal. Pero paano kung tama? Baka maging Jezebel po tayo. Ang dami nating sinasabi, nagagrumble tayo sa pinuno ng church, marami tayong ayaw sa kanya, baka Jezebel na po tayo sa church. Ayan. Kaya, ikatlo po na bagay na ayaw ng Diyos po, nanunumpa po siya ng propeta ng Panginoon. Ika-4, mga kapatid, ito pong reyna na ito, inunderdesaya po niya si Haring Ahab. Again, ulitin ko po, ang pagpapasailalim po sa asawa nating lalaki ay pangkukulam. Hayaan natin, ang asawa po nating lalaki, ang siya pong mamuno sa tahanan. Minsan po doon ako hindi nauunawaan ng mga kapatid nating babae na namumuno sa church sa Marbal po. Alam niyo po, hindi, mahal na mahal ko po kayo. Kaya lang mga kapatid, kaya ko po sinasabi, baka po madali tayo ng Jezebel spirit po. Ang sinasabi ng Diyos, ang babae magpasakop po sa mga lalaki. Yun po ang katwiran, yun po ang tamang liderato na nilagay po ng Diyos. Kahit na anong bait po ng pastora, na wala naman po sa Biblia, o kaya sabi natin, magaling siya magturo. Mga kapatid, isang patunay po na kapag kayo'y pinamumunuan ng isang pastora, wala talaga kayong pastor sa church. Yun ang sinasabi ko. Kasi ang pastora po may asawang lalaki. At kung ikaw po ang namumuno sa church nyo, ibig sabihin, pati po ang asawa mong lalaki susunod sa iyo. Dapat ho, ang naging pastor, yung asawa nyo pong lalaki, kasi nagpapasakop po ang babae sa lalaki. Hindi po pwedeng ang lalaki po didiktahan ng isang pastorang babae po sa church. O yun po, sana naunawaan. Alam ko magagalit marami po sa akin. Pero yun po ang tama. Binabati po natin si Jamaica Navarro Cruz. Ayan po. Kamusta po si Alma, Rocky Lumalaos, magandang gabi po sa inyo. Si Jeff Pestaño, kamusta na po kayo kapatid na Jeff? Si kapatid na Nova, ayan, de Guzman, namimiss ka na namin, sana makita ka namin muli sa church. Si Rodney, andyan din si Rodney, si Tilar Salvador. Rodney, happy birthday po, advance sa 31, Ayan. Si Joria Manuel, si Demalin Narce, magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos, sa gabing ito na malamig at malakas po ang ulan. Ayan. So,
Ito pong si Reyna Jezebel, inander niya po si Haring Ahab. Sabi po ng unang hari, 21:1-7, sumagot ang hari, kinausap ko si Nabot na taga Jezreel. Ito po si Nabot, may pagmamay-ari po ng lupain, taniman po ng mga ubas. Gustong-gusto nung hari yung lupa niya. Sabi po ni Nabot, hindi po pwede kasi minana ko po ito. So hindi na po nagpumilit yung hari. Lungkot na lungkot po yung hari kasi ginagalang niya po yung desisyon ni Nabot. Pero ano po sagot ni Jezebel? Hindi po pwede yan. Tingnan niyo po, sabi niya po sa verse 7, sagot sa kanya ni Jezebel, para ka namang hindi hari ng Israel. Mga kapatid, kahit reyna ka, pag pinagsabihan mo yung hari ng ganyan, putol ang ulo niyo, kapatid. Lalong-lalo na, reyna ka lang. Pero pinagsabihan niya mismo yung hari, sagot ni Jezebel sa hari, kawalan ng galang po, no? At kinokontrol niya, ina-under-desire po niya, para ka namang hindi hari ng Israel. Halika, kumain ka, at huwag ka nang malungkot. Ibibigay ko sa iyo ngayon ang ubasan ni Nabot. Abay, siya yung babae, siya pa magbibigay, siya gagawa ng solusyon. Siya ang gagawa ng paraan po, siya maglilid po sa hari. Yung hari nga, ayaw na hong kunin yung lupa ni Nabot. Pero sabi na, parang hindi ka naman hari. Wag niyo pong sasabihin yan, lalo na sa namumuno sa church. Parang hindi ka naman pastor, parang hindi ka naman marunong mamuno, parang ganito ka. Kasi yan po ang bagay na kinamumuhian ng Diyos. Lalong-lalo na, ang babae po na pinapasailalim po yung lalaki sa kanya pong kapangyarihan. Inander niya po. Nagalit ang Diyos. Ano pa po? Ito pong sinabot, no? Kasi ayaw ibenta yung lupa. Tignan yung ginawa ni Jezebel. Para pumapasa kanya yung lupa, gumawa po siya ng saksing kasinungalingan. False witness. Ulitin ko lang po, no? 7 bagay na kinamumuhian ni Yahweh sa Kawikaan sa 16-19. Yung pong kapalaluan, yung kasinungalingan po, yung pong pumapatay ng walang kamuang-muang, katulad ng pagpatay sa mga propeta po ng Diyos. Sabi pa po doon, yung puso po na walang iniisip kundi masama sa kanyang kapwa, yung paang napakatulin po na gumawa po ng kamalian, ano pa po, saksing sinungaling, at pag-away-awayin ang nais niya sa kanyang kapwa. Ito po, gumawa po ng false testimony, pagpaparatang sa isang walang sala. Para makuha nila yung lupa ni Nabot, ito hong ginawa po ngayon ni Jezebel. Unang Hari 21:10-11. In the book of 1 Kings, chapter 21, verse 10-11. Kumuha kayo ng 2 sinungaling na saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban kay Nabot. Nilapastangan ni Nabot ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalinin niyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Walang kasalanan si Nabot. No? Pagpatay ng walang kasalanan, paggawa po ng saksing kasinungalingan, 2 po sa kinamumuhian ni Yahweh, nilakaran po ni Jezebel. At tinupad ng matatandang pinuno at ng mga opisyal ng lungsod ang utos po ni Jezebel. Alam mo na ngang maliho yung inuutos ng reyna, sinunod nyo po. The witchcraft, nagpasailalim lahat ng pinuno, pati yung hari po, nasabi, sundin ninyo si Reyna Jezebel dahil tama ang kanyang mga sinasabi at tama ang kanya pong mga pinapayo. Di maliho. Ano po nakikita natin ngayon dito? Pinasamba mo yung mga Israelita sa mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos po nun, pinapatay mo po yung mga propeta ng Diyos. Sinumpa mo ngayon, yun pong pinakamamahal na Diyos na propeta, si Elias. Pagkatapos mga kapatid, pinasailalim niya sa kapangyarihan niya si Haring Ahab po. Walang say si Haring Ahab po. Siya po naging hari, si Reyna Jezebel po naging hari. At sinabot na walang kaalam-alam po at ayaw pong ibenta yung lupa niya kay Haring Ahab. Gumawa sila ng saksing sinungaling para palabasin po. Lumalaban si Nabot kay Haring Ahab at siya po ay binato with the consent of all the council of the leaders and the council of elders ng Israel. Mga kapatid, siguro kung hindi pa po sapat yun na pag-aralan natin sa 7 bagay na kinamumuhian ni Yahweh, ewan ko na lang po. Kung lalakaran pa po natin yung ginawa ni Jezebel. Kaya nga po, lahat ng kasalanang ito, meron po itong consequence. At ang pinaka-consequence po niya, alam niyo po yung Jezebel spirit, buhay pa po yan ngayon. Minsan yung Jezebel spirit po sa mga churches, hindi nila nakikita. Minsan yung mga, halimbawa lang po, yung mga mayayaman po na
since dependent sa kanila yung mga miyembro, pwede kayong maging daluyan ng Jezebel spirit. Ibig sabihin, kontrolado nyo pastor, kontrolado nyo lahat ng mga elders, yan po, pinarurusahan ng Diyos. Pwede pong kitilin ng Diyos yung buhay nyo dyan pag lumalakad kayo dahil may kapangyarihan kayo, may pera kayo. Minsan ho, ang Jezebel spirit ho, yung pastor mismo. Bakit ho? Gusto niya siya lang masusunod at wala pong pwedeng mag-question sa kanya. Ang pastor ho pwedeng tanungin. Ang pastor ho pwede niyo pong i-rebuke pag mali na po ginagawa. Pagka ho ang pastor lang nasusunod, lalo ng pastora babae po, naku, Jezebel spirit po. Huwag kayong magagalit mga nagpapastor-pastora, no ho. Mahal ko ho kayo, kaya ako sinasabi ito. Ang isa pong pastorang namumuno po sa church po, hindi po talaga acceptable po sa Panginoon. Ano po nangyari dahil po sa ginawa ni Jezebel? Mabigat ho yung consequence. Pinatay siya ng Diyos po sa isang napakasaklap po. Ito papapakita natin sa pangwakas. Sa ikalawang hari, 9:36 hanggang 37, no? Hindi po maganda ang kinamatayan po ni Reyna Jezebel. Sabi po dito, sa ikalawang hari, 9:36 hanggang 37. Nang ibalita nila ito kay Jehu, si Jehu isa na naman pong propeta, no? Sinabi nito, ito ay katuparan ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni propeta Elias na si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa mismong nasasakupan ng Jezreel, yung pong lugar po sa Israel. Parang duming sasambulat ang kanyang bangkay at walang makakakilala sa kanya. Gusto ba natin ho umabot pa tayo sa pagkakataong mamamatay na nga lang ho tayo, lalapain pa tayo ng mga aso? Siya po kasi inihulog po ng mga sundalo doon po sa kanya pong kaharian at nung bumagsak po yung kanyang katawan po, pinag-apak-apakan po ng mga kabayo at kinain po ng aso mismo ang kanyang katawan. Ayun ho. At sumambulat ho, ayun po, napakapangit ng pagkakamatay po niya, no? Dumi po siya na sumambulat po ang kanyang mga bangkay at dahil po nagkalasog-lasog ang kanyang katawan at kinain po siya ng aso, wala na po na nakakakilala sa kanya. Mga kapatid, ganun ho katindi ang galit ng Diyos kay Jezebel. Ano ho? Biruin nyo po, namatay ka na sa hindi magandang paraan, pati po ang iyo pong kaluluwa ay mapupunta pa sa impyerno. Bakit ho? Tinuturuan tayo ngayong gabi po ng ating Panginoon. Tayo po ay tinuruan ng Diyos na sabihin ng totoo. Huwag nating ilid ang mga kapatid natin sa mga maling pananampalataya, sa mga maling doktrina, lalo't higit po, yakagin natin sila sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga tao pong walang kamuang-muang mga kapatid, huwag nating aabusuhin katulad ni Jezebel, pinapatay pa nga po niya. Ang mga itinalaga po ng mga propeta, sa ngayon po ng mga pastor ng Diyos, pag nakita ninyo, lahat ng sinasabi naman ni pastor ay totoo. Iwas-iwasan na rin po natin na may mga nababanggit kayo, nasasabi po kayo. Hindi po yung pastor ang kakalabanin nyo. Touch not my anointed one, ang sabi ng Panginoon. Hindi po yun para itaas yung sarili ko. Babala po yun. Dahil si Elias po, tama yung puso, pero hindi natuwa si Jezebel. Gusto niyang papatay, gusto niyang sumpain. Pero ang ginawa ng Diyos, imbis na si Elias po namatay, pinatay niya sa isang karumal-dumal na paraan na kung saan kinain ng mga aso po ang katawan ni Jezebel, at hindi na po nakilala ang kanyang mga labi. Purihin po ang Panginoong Diyos. Nagpapasalamat po ako at hindi po tayo tinamaan po ng malakas po na hangin ngayon at nag-brown out. At tayo po ay nakarating ng tama po at maayos po at nagpapasalamat po tayo. Andyan din po pala si Nanay Menchi, magandang gabi po, at si Sister Belinda Raybuanan po, ang lahat po ng mga kapatid natin, lalo ng De La Rosa family. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa ating maliit na kaparaanan po, no? Minsan no, kahit tayo po ay pagod na at tayo po ay marami pong mga responsibilidad na dapat gawin, kagalakan ko po bilang pastor po ninyo na maglingkod, na ipahayag ang salita ng Diyos nang wala pong kinatatakutan kundi si Yahweh lamang po. Matutunan po nating mahalin ang atin pong tagapagpahayag na mga salita ng Diyos, lalong-lalo na kung totoo po sinasabi at may sigasig po na talagang gabayan po, pamahalaanan, turuan at ipagtanggol ang lahat ng kanyang nasasakupan. Ganun pong ginawa ni Jesus. Sinusundan ko po kung ano pong tinuro ni Jesus at sana po
huwag tayong makakalimot manalangin, huwag tayong makakalimot magpasalamat lagi sa Diyos. Sa akin po mga prayer partner bukas, nawa po'y malakas tayong gisingin ng Diyos. Excited na po rin tayo muli sa atin pong panalanginan bukas po ng umaga. Kaya po kung loloobin ng Panginoong Diyos, excited na po ako mag-breaking of the bread kagad. Kasi yun po ang mandato na binigay sa atin ng Panginoon. Muli, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Tayo po lahat ay dumako na sa ating pangwakas na panalangin. Ama naming makapangyarihan, salamat po sa oportunidad at pagkakataon. At habang ako po ay may kalakasan, habang ako po ay binibigyan nyo ng karunungan, hindi ako titigil, Panginoong Diyos. On top of my voice, ipapangaral ko ang salita mo. Hindi ako, Panginoong Diyos, tatalikod kung kalooban mo pa na ako'y makapanalangin bukas. Hindi ko po tatalikuran ang responsibilidad ko bilang pastor po. Every Sunday magpahayag po, Panginoon, ng iyong salita. Kung hindi mo na po loloobin, magpapasakop naman po ako, Panginoong Diyos. Kung ako po'y nakatapos na sa aking takdang gawain, magpapasailalim po sa iyo pong banal na kalooban. Kaya po lahat kami ngayon, basbasan niyo po, makakain po kami ng maayos pagkatapos po ng preaching na ito at ng Bible studies na ito, at patuloy maging mahimbing po ang aming pagtulog. Gabayan mo rin po ang sister wife ko po sa pag-uwi niya po sa kanyang law firm. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bansang Israel, pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas, ang Peace of Harvest Christian Ministry at ang Pure Christian Church. Muli, magandang gabi po sa bawat isa. Sumaatin po ang kabutihan, pag-ibig at kaligtasan ng Panginoong Diyos. Mahal na mahal ko po kayo lahat.